Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo din. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng at isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nari sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, mga kapatid. Sa unang aklat ng mga hari ay dahil sa paglinlang ni Jezebel ay napatay si Nabot, at dahil dito magagalit ang Diyos na ipapahayag ni Propeta Elias. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo nating Panginoon na mamuhay sa matuwid at sa kabutihan na higit pa sa ginagawa ng mga Parisiyo at mga Eskriba, upang magkaroon ng isang tunay na makatarungan na buhay at buhay na matuwid. Kuminsan sa buhay natin, hindi tayo namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Amen. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahon iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inano ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi daw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na,
Kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinatakan ng pantatak ang hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, hayaan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin poon, aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulukdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig niyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao.
Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng may 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindiin ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng 11 na linggo sa karaniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema ay kabutihang loob ng Diyos. Una sa lahat, dapat nating tingnan na ang Diyos ay mabuti. At tayo, ayon pa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26, ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. Ibig sabihin na itanim sa ating mga puso at konsensya ang kabutihan. At ang kabutihan o kabutihang loob ay tinawag sa salitang luma na Hebreo, Tob. Pero ang ating ebanghelyo ngayon ay nasulat sa Koinoko na Grigo, Kalosini, na sa Latin naman ay Bonitas. Itong kabutihan loob o kabutihan ay nasulat sa Biblia ng 109 na beses. Ibig sabihin, mahalaga siya. At tayo ay tinatawag na mamuhay sa kabutihang loob. Pero kung minsan umiiral ang ating mga pangsarili na mga hangarin, gaya ng pag-angkin ng bagay na hindi sa atin. Ito yung kwento tungkol kay Nabat at kay Haring Ahab mula sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 21, 1 hanggang 16, na atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa. Si Nabat ay may minana na magandang bukid na ubasan. Pero ang hari na si Akab, hari siya, gusto niya na angkinin pati yung kay Nabat. At upang maangkin niya, ang kanyang asawa na si Jezebel, na punong-puno ng kung ano-anong mga kasamaan upang maangkin ang lupa ni Nabat, ay kumuha ng mga sinungaling na magsasaksi at sumulat pa ng sulat na nilagyan ng pirma ng hari at ipinapatay si Nabat. Itong pangyayaring ito ay paminsan na ulit-ulit din na mayroong mga lupain na ninakaw lang dahil sila ay makapangyarihan. Kaya po sa ating Salmo 5, pinaalala sa atin na ang Diyos ay ayaw niya mga palalo at parusahan niya ang mga sinungaling, pati ang mga marahas na mga saksi. Dahil bahagi na ng tao ang pagpairal ng karahasan upang linlangin, upang nakawin, upang kanilang angkinin ang mga hindi dapat sa kanila. Kaya, ang gusto ng Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 42, na
ipahayag ang kabutihan. Dito po tayo sa kabutihan o kabutihang loob, tob, o kalosini, o bonitas, o kabutihang loob. Pero dapat rin nating tingnan na sa kabila ng kabutihang loob na pinapahayag ng Diyos sa atin, na gusto ng Diyos na tayo maging mabuti, mayroong tinatawag na mga diwa ni Jezebel. Ang tawag dito, Jezebel spirit. Ano po yung diwa ni Jezebel? Ito po yung napakinggan ninyo, na si Jezebel na reyna, asawa ni Haring Ahab, siya yung gumawa ng paraan upang gagawa ng masama at angkinin ang mana na lupa ni Nabat. Kaya ang sinabi ngayon sa ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon kung ano ang dapat ituwid sa mga luma na mga kautusan. Dahil sa luma na kautusan, sinasabi na para magkaroon ng hustisya, kung ang tao ay nakapinsala ng mata sa kanyang kapwa, mata rin niya ang sirain. O kaya, dahil sa kanilang pagsuntukan, nalaglag yung ipin, ilaglag din ang ipin niya. Ito'y makita natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 21, versikulo 23 hanggang 25, na tinatawag, buhay sa buhay, mata sa mata, at ipin sa ipin. Ito yung luma na paraan upang i-control ang tinatawag na daloy ng karahasan, cycle of violence, na pinapairal ng mga tao na ito'y paghihiganti. At gusto ng mga tao na maghiganti sa iba't ibang paraan. Kaya nga, sinasabi ng ating unang aklat sa Biblia ng Genesis, Kapitulo 4, versikulo 24 at sumusunod, na si Cain ay magkaroon siya ng, kung mayroong karahasan mangyari sa kanya, magkaroon ng 7 beses na paghiganti. Pero sabi ni Lamech, hindi lang siya 7 beses. Sa kanya, 77. Ibig sabihin, walang tigil na paghihiganti. Kuminsan ang umiiral ng tao ay yung paghiganti at masamang pag-iisip at kung ano ang kailang ginagawa. Kaya ang ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 42, ay sagot ng ating Panginoon na huwag nang ipairal pa, huwag nang ipagpatuloy pa ang karahasan. Kaya sinasabi niya na huwag gantihan ang tao o labanan ang masamang tao. Kaya sabi niya, kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Ito po ay hindi maintindihan natin. So dapat nating tingnan na kapag ka ikay sinampal sa kanang pisngi, ang sinampal sa iyo ay ang kamay na kaliwa. Sa mga Hudyo, ang kamay na kaliwa ay masama na kamay. Ibig sabihin, nasampal ka ng kasamaan, doble ang kasamaan na natanggap mo. Kaya pasampal ka sa kabila. Pag masampal ka sa kabila, ang kanyang isinampal sa iyo ay ang kanang kamay na isang mabuting kamay. Nakabawi ka. Pangalawa, sinabi ng Panginoon, kapag ka mayroong magpadala sa iyo ng isang bagay na nanulupig sa iyo ng 1 kilometro, dalhin mo hanggang 2 kilometro. Ito po ay, pag hindi natin maunawaan, ito yung paraan. Ang gusto ng taong ito, hanggang sa bahay nila na 1 kilometro lang. Pero ang ginawa mo, pinasobrahan mo ng 1 kilometro, itong taong nanlulupig sa iyo,
siya na ang magdala pabalik sa kanila. Ibig sabihin, inuuto ka ng 1 kilometro, nauto mo rin yung 1 kilometro. Na wala kang nagawa na karasan dahil tinatakot ka kay ginagawa mo. Mayroon pang, ang sinasabi ng Panginoon pa dito na huwag tayong magnanais na ng masama. Kaya kung mayroong manghingi, ay bigyan, at kung mayroong manghiram, ay pahiramin. Pero dapat po nating tingnan dito, una sa lahat, ang prinsipyo ng Tob, o tinatawag na kalosini, bonitas, o kabutihan. Sapagkat kung wala pong kabutihan ang nasa ating puso, lahat po ating ginagawa, kahit magmukhang mabuti, baka mayroong personal na interes. At dahil dito, kailangan nating tingnan na ang ating Panginoong Hesus ay nagturo sa atin, dapat ang batayan ng ating iniisip, sapagkat lahat po magsimula sa pag-iisip. Ang batayan ng ating mga damdamin sa ating mga puso, sapagkat ang ating iniisip may kasabay na damdamin, ay dapat nababatay sa kabutihan o kabutihang loob ng Diyos. Sapagkat kung ating iniisip ay para lang sa ating sarili, sapagkat kung ating puso ay para rin sa ating sarili, puro kasamaan ang umiiral, hindi na po tayo naging imahe ng Diyos. Ang ating ginagawa ay masama dahil naging imahe na ng demonyo. Ang lahat ng mga taong nagsasamantala, ang lahat ng mga taong nagchichismis laban sa kanilang kapwa o nagmarites sa kanilang kapwa, ang lahat ng tao na nag-post, nagbully sa pamagitan ng social media, Facebook man, Twitter man, TikTok man, o kung anong masama na kanilang inilagay doon at pinasa pa, ay gawa ng demonyo, hindi gawa ng kabutihang loob, dahil ito ay gawa na ng kalaban. At dahil gawa ng kalaban, ito yung Jezebel spirit, ang diwa ni Jezebel na udyok ng demonyo. Kailangan natin ang ating gawa ay gawa sa Espiritu ng Diyos na para sa paggawa ng kabutihan. Kung kayo mga magulang, huwag kayong magkaroon ng masama na paggamit ng karasan laban sa inyong mga anak. O kayong mga anak, huwag ninyong linlangin ang inyong mga magulang. O kayo na nagtrabaho, huwag kayong maninlang sa inyong trabaho. O dili kaya kung kayo ang boss, huwag kayong magsamantala sa sinasakupan ninyo. O kung kayo ay kung anong posisyon sa pamalaan, huwag niyong gamitin ang inyong posisyon sa pagpapairal ng kasamaan at pagpuno ng inyong bulsa, sapagkat laban po yan sa kalooban ng Diyos. Dapat ang ating gawin, una sa lahat, ay itigil ang daloy ng karasan. Palitan natin ng mga gawa ng kapayapaan. Ipairal natin ang habag at awa at kabukasang loob sa tao, upang ang umiiral sa atin ay ang kabutihang loob ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Magpakabuti ka rin. Kailangang magpakabuti tayo. Magpakabait. Anong silbi ng pag-alay ng ating Panginoon Hesus sa kanyang buhay sa cross at kamatayan, na paglabas sa simbahan, ikaw ay may bisyo, nagdudruga, naglalasing, nagsusugal ng babae o ng lalaki, o nagmarites o gumawa ng masama. Walang silbi ang binyag na paging Kristiyano kapag ika'y gumawa ng masama. Kailangan ang ugali ay may kabutihan upang hindi masayang ang dugo na binubo ng Pong Hesus Nazareno para tayo'y iligtas at tubusin. Napakalaki ang binigay ng Panginoon para sa atin.
ikaw, gaano kalaki ang iyong pagbabalik loob upang gumawa ng mabuti. Ang kabutihan ay isabuhay upang ang Diyos ay maghahari sa ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Panahin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa at atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ating nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkaaway-away at hindi pagkakasundo. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang bunitain ang iyong buhay na inialay ng ako'y magdiwang inang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon into paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At yung dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparingan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas.
Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaysa namang hel si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiludan lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago marisa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, mundi kong hanay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, mundi kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Mainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagos na yung cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaikang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.